Hebrews chapter 11, verse 6. Hebrews chapter 11, verse number 6. I would like to use this verse para ato makita, maigsoon ko sa Ginoo nga kanang atong faith promise offering mao nay atong paghatag niana, no, it's an act of our faith to the Lord nga ang Ginoo malipay siya sa atong pagtuo. Makita ang atong pagtuo sa diha sa atong paghatag. Okay, Hebrews chapter 11 verse 6 atong dunganan sa pagbasa. Okay? Ready? Read. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. I-bless ka ni Ginoo na dunay luna sa among kasing-kasing. Lord, I pray that you will open every heart this afternoon, O God, to understand, Lord, na kami Ginoo mutikang sa among pagtuo, no, pinaagi sa among paghatag sa among faith promise offering. Kay mao kani kalipay nimo Ginoo ug mao ni Lord paagi nga imong gihatag namo nga kami imong i-bless financially. Tabangi man ang usat, gamita ko Ginoo, ako'y mahimo kung wala ka. I ask the Holy Spirit to give me the exact word to deliver the message. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. The pledge of mission. Now, sa atong gibasa diri ingon dira, but without faith it is impossible to please Him. Kung walay pagtuo nga makita ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili siya malipay. So kitang mga Kristohanon, ang kalipay sa Dios is our faith. Kanang musimba ka bisag unsa ka busy, that's faith, right? Kanang kadako ta ko ginansa ka Domingo karon na mamaligya ako, pero well, I'm going to decide that today I will close my store and I will go to the church. Bisag daghan pa kog halin o dagko kog bayad kay Domingo, pero akong unahon sa Ginoo, ang akong unahon ang Ginoo. That's faith. Ug mao nay kalipay sa Dios. O mga igsoon ko sa Ginoo, kanang lisod ta, unya mohatag ta og tithes, mohatag bagitag faith promise offering. That's an act of faith. Pagtuo na siya ug maunay kalipay sa Ginoo. Ingon dire, for he cometh to God, gusto ka muduol sa Ginoo, gusto ka i-bless sa Ginoo. Are you coming to the Lord? You want God mag-bless sa atong kinabuhi? Ingon siya, must believe that He is. Our God, He's a great God. He's an omnipotent God. There is no, walay butang dili mahimo sa Ginoo. Tanan kaya sa Ginoo himon. Og ningon siya, that He is, and that He is a rewarder to them that diligently seek Him. Ang Ginoo mo reward siya. Ang Ginoo mo panalangin siya sa mga tao nga nangita niya. But in Hebrews chapter 11 verse 1, ingon diri, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo, ebidensya kanisya sa mga butang nga wala na to makita. Pagkalisod niya na una-una, no? It is your evidence the things that are not seen. Just for example, when I'm going to give my faith promise offering, bisag na ako'y need, doon ako'y pagtuo nga Diyos mag-supply sa akong panginahanglanon because I obeyed the Lord. And ko, nakita na ako sa unahan, bisag wa ko kakita, pero tungod sa imong pagtuo, nakakita na ka nga mao nay mahitabo. Wala pa kakaabot dito, pero kabalo na ka nga i-bless ka sa Ginoo because of your faith. Nganong wala mo kakita sa panalangin sa Ginoo sa unahan? Because of lacking of faith. Ang problema, wala kay pagtuo sa Ginoo. Pero kung nakay pagtuo sa Ginoo, if you are following the Lord, especially in giving your faith promise offering,
kabalo ka, ebidensya nimo nga ang Ginoo mo supply sa imong panginahanglanon, kabalo ka nga God is going to bless your business, God is going to bless your life because you are obeying God's command in helping, in giving, in sacrificing para sa mga missionaries sa imong faith promise offering. Okay? Now, atong itunan ni Agay, what it is not. Kaning faith promise offering, it is not something for which anyone will come around to collect in your houses. No. Walay maningil ninyo, ha? Karong September 28, last Sunday of September, maghatag ta sa atong faith promise commitment form. Diba? Mag-sign ta. No? O kung sa inyong gisulat dito, in between you and God, dili mo adto ang mga staff maningil. Sister, wala ka kabayad sa faith promise. Walay maningil. Imo ng agreement sa Ginoo. No, day kas gisugo si Undo pagpaningil sa faith promise sa lain nga simbahan. Naunsa. May man nagmembro si Undo, may say Undo may sugoon. Ingon si Undo, dili man ingon ana nga mong pastor. Maningil, ingon po na membro. Maningil giday na. Siya nga, ambot lang, kaya mong pastor, di mo na maningil. Dili na, why maningil ninyo? It between you and God. We are not give the leftover to God. Hinoon, atong unahon ng Ginoo, pero gini ka mo ray kabaluan na sa Ginoo. Kung maayo, dili na to ihatag ang Ginoo, ang sa faith promise, kung naisubra, no. Atong unahon ang Ginoo, aron ta panalanginan sa Ginoo. It is not to be taken out away from your tithes. Ang faith promise offering na naman tayo tithes. The 10th part of your income is our tithes. No, mga bata, mga Kristohanon, lahi ra gyud ang inyong panginabuhi kung maghatag mong tithes. Matong daghan sa itong mga members sa church, even now, they are not giving their tithes. No? Sulayin ninyo ang paghatag og tithes. You cannot give your faith promise offering unless you are faithful giving your tithe, the 10th part of your income. Okay, now, kanang faith promise offering, dili na part sa imong tithes, ayaw tungaan sa maghatag og faith promise. No. Ang faith promise offering belongs to your 90% nga imuha, di ba? Ang tithes 10, 90% na bili nimo, diha ka magkuha. Tithes are for the church expenses. Faith promise offering is for our missionaries. Okay, now, what it is? It is between you and God. Okay, review na lang nato ni. It is a result of your prayer that God will bless you and you will become a blessing to others. Iampo ni mo, Lord, pila magay akong ihatag sa faith promise commitment. Arong 28, no? Imo na naog sa Ginoo. Now, it's your action, imo ng action tungod sa imong pagsalig diha sa Ginoo. And then, anita karon din sa number 3, what will it do? Number 3, what will it do? Unsa may mabuhat sa faith promise offering? It will help us as a church to know, to plan what we can do this year in reaching the word for Christ. Aron atong mabudget. Kanang inyong commitment, to God be the glory, sa uban nga church, maingon sila nga, kung ilagay commitment po litan sa usa ka tuig sa mga tao, maabot manalitan ha? Maabot og 1 million a month. Ang kasagaran daw muhatag ana, kulangan og 20%, kanay 20%, dili mo dayon. Pero sa atong experience, by the grace of God, more than 100%. Kay naay uban, dili magsulat pero muhatag. May na lang na, kaysa magsulat nga wa muhatag. No? Naay uban nato, dili mo sa, pero sulat ka mo. Kay, may man ang magsulat mo, kay gisugo man na sa pastor ninyo magsulat mo, pero kung digin mo magsulat, yung muhatag mo, okay ra po na. Kaysa magsulat mo, di mo muhatag. So sa tuwa, more than 100%, basta mo sulat by the grace of God. Now, okay.
Now, it helped us as a church to know what we can do this year in reaching the word for Christ. Aron ato nang ma-budget sa world mission. Now, number 2, it's a great encouragement to everyone of us. Maka-encourage, especially your pastor, na magtanaw ko sa atong faith promise commitment. Kung giingon ninyo, 75% sa atong faith promise commitment, usually gihatag sa mga 7 katao nga mga business people sa atong church. But we are praying, maigsoon ko siya na if you are not a businessman, not dili pasabot nga ang Ginoo dili mo gamit nimo sa dako nga paggamit. You know, pwede ka gamiton sa Ginoo if you willing to sacrifice for the Lord, and you will see God's blessing sa imong kinabuhi. Makita nimo ang kamot sa Ginoo. Number 3, it makes us a good steward. No? Himo ka nga maayo nga pinialan kung muhatag ka. Now, ang atong trabaho, atong negosyo, atong kabtangan, pinialan lang ta sa Ginoo ni ana. Musugot ka sa dili, kung mamatay ka, dili na imo. Biyaan na nimo. Kanang balay ni Ma'am Jima, mamatay na siya, wa na. Si Am na magbuot na og si GR. Kung mamatay na po sila, wa na ta kabalo. Ug naa pa ba na? No? So, kanang imong sakyanan, di ka kasiguro kung kuhaon na ka sa Ginoo. Kanya bata pa imong asawa, magminyo na utro, di na ikaw mag-drive. Di ni mo na mapugngan. Diba? Wala. Kay dili na, gipahulam na sa Ginoo nato. Your money in the bank, when you die, you lose control your money. No, ang mga panag-iya na o kinsa, kung ilang makitaan o aha ka ng deposito, kung wa ka sila kabalo, dili itugan sa bangko, na wala na. Muna, piniyalan na ta sa Ginoo. Sa diha nga mutabang ta sa faith promise offering, imong ipakita sa Dios nga kining mga butangan gipiyal sa Ginoo nako, I will use it for the kingdom of God. I will use it to reach more souls for Christ. Atong basahon in 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Let a man account of us as the ministers of Christ and steward of the ministries of God. Moreover, it is required in a stewards that a man be found faithful. Saan ni mga faithful ka nga pinialan? Ipagamit nimo sa Ginoo. No, ang mga butang ang gapiyal sa Ginoo nimo. Number 4, it encourages the missionaries. Tanaw na ito in Philippians chapter 4, verse 15 to 19. Now ye Philippians know also that in the beginning, for all the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me. Bot ni pasabot ni Paul, walay church nga naghatag niya, nagsupport niya with me concerning giving and receiving, but ye only. Ang Philippians lang at mga churches. Now, for even in the Thessalonica, you sent once and again in my necessity, not because I desire a gift. Nagdawat siya, gusto ni Apostol Pablo, kining mga simbahan ngayon nasugdan, mag-support niya as he's a missionary, dili aron doon na sa gift, but ingon siya, I desire the fruit that may abound to your account. In other words, when you give to a missionary, ang pag-ampo sa maong missionary, dili, wala, nalipay siya sa maong gift, pero ang iyang desire, nga kita nga naghatag, i-bless na sa Ginoo, diha sa atong paghatag, nga mubalik na to, muabound in our account. No? And I do believe we have an account in heaven, every one of you. When you give, your money for mission, it is recorded in heaven. And you can withdraw it. Ngayon ka, Lord, I need your help. Lord, baka withdraw ka, pangayuon ni mo sa Ginoo. Pero muduol ka sa Ginoo, daghang kag pangayuon sa Ginoo, di ka kabalo, wala kay deposito sa buluhaton sa Ginoo. Tanawon sa Ginoo ang imong bank account in heaven. O makita niya, walay sulod. Kung unsa imong gipugas, imong maani. Kung sa imong gibutang, imo nang with interest ang i-promise sa Ginoo. And then, it is according
with the New Testament Christianity. Kani atong gihimo, biblical kini. It is according with the New Testament Christianity in 2 Corinthians chapter 9, verse 7. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Every man according his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity. For God loveth a cheerful giver. Naghatag kita, dili lang kay dunay panginahanglan, kundi naghatag kita tungod kay nahigugmata sa paghatag. Ang Ginoo gani naghatag siya. Our God, He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Can you imagine? His only Son. Iyang gihatag nato freely. And He died on the cross. He suffered so much aron ta maluwas. Ngano man nga ang Kristohanon, dili ta makabalo sa Ginoo sa paghatag sa kwarta nga di man atoa sa Ginoo man sad. O ang Ginoo nagsaad pa nga, when you give, He will bless us. The more we give, the more God is going to bless us also. You cannot outgive God. Amen? Doon ay sila tinguha sa paghatag. Now, kanos aman ihatag? In 1 Corinthians chapter 16, verse number 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Kano sa nila hatag? Upon the first day of the week. What is first day of the week? Sunday. Mo na nga itong faith promise, ihatag kada Domingo. Because it is biblical. And then, naghatag sila in 2 Corinthians chapter 8, verse 4. Praying with us in much entreaty that we should receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saint. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Nakahatag sila niini o gigamit sila sa pag-supply sa need sa mga missionaries kay ilang unang gihatag ilang kaugalingon. Now, Christian, listen to me. Saan kita usahay sa kaugalingon nato? Maybe kamo lisod niyo ang paghatag sa inyong tithes, sa inyong faith promise offering. It's very struggle. Struggle kayo mong kinabuhi. Nga naman, maybe wala pa nimo gihatag ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. But first of all, ihatag ang imong kinabuhi sa Ginoo. Lord, here is my life. It is yours now. I surrender all. O imong gisurrender ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, lakip na ang imong pitaka, imong isurrender. Og diha ka makakita og mga panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. God, He will give you wisdom. Maybe you are, starting giving your tithes and your faith promise offering. But your livelihood until now is struggling. Don't stop. Don't stop. Continue. Maybe God is refining our hearts. Sometimes our heart layo sa Ginoo. Ang gusto sa Dios, ang atong kasing-kasing ma-refine. Nga naman, the time will come nga i-bless ka sa Ginoo. Kung dili ka ready, mo backslide ka. Ang mahimo niyo, mahimo kang proud. Kanang mangganing wisagwa tay kwarta, di magita magpalupig og istorya. Unsa nakagdagan tag kwarta? Ingong maganing tag lamia paliton ni tawhana sunugon sinaka. Wa pagay kay kwarta. Unsa naha og daghang kag kwarta? Hambog na kay istorya isa di na kumusimba eh. Kay simba ta diha nga dugay mahuman. Muata mo adto ta sa kwan, mo adto ta sa hakapadulong. Sakay tag aeroplano, magpahangin tas imabaw, sinaka magpahangin, sakay aeroplano. Because you have lots of money. People that are very rich, usually they are proud people. Sometimes ang ilang Diyos dili na ang Ginoo, ang kwarta na nila. Distrusted their treasure, their money. Mga igsoon ko sa Ginoo, gihigugma ta sa Diyos. God, He wants to be sure, before kanya tagaan og kwarta, dapat gusto sa Diyos, imo siyang giila, imo siyang gihigugma, ni mature na ka. Usahay manganing di ta kasimba, kaya itong unang-una, importante ng trabaho. How much more kung daghan na kay kagwarta? Wala na'y panahon ang simbahan imo. So, just continue.
Maybe karon gi-struggle pa ka. Pero ang Ginoo wala magpasagad nimo. Ginoo gi-record niya tanan ang imong gihatag diha sa Ginoo. Just continue. Trust God and time will come. Ako bitaw sa una, pagsugod na ko, Lord, I will give 20% of my income. Abi na kog madato na ko, nisamot man kog kalisod. Until na yung ko, Lord, bisag dili nimo ko panalanginan, I will continue giving 20% of my income. Dihan nakakita ko sa panalangin sa Ginoo. Because God, He wants you to learn to love Him. Ang gusto sa Ginoo, dili ni wala ka nang alagad sa Dios aron makakwarta ka. Nangalagad ka sa Ginoo because you love God. You are grateful to the Lord. Kaya ka, mga lagad ko sa Ginoo, kaingon si pastor, hayahay ning mga lagad sa Ginoo. O niya, sulayan man ka sa Ginoo, tinuod ba? Nahigugma ka niya. Kay kung nangalagad ka sa Ginoo, kay aron makakwarta ka, naguna-una ka, muani ko sa simbahan, aron mahayahay ko, that's wrong. God wants you learn to love God even in trials, even in struggle. Nga makita sa Diyos, nga imo siyang gihigugma before ka i-bless sa Ginoo. Kay kuyaw, kung daghang kag kwarta, pwede ka mamatay, pwede ka mo backslide, pwede ka mahimong pinaka-wicked nga tao sa tubod kung daghang kay kag kwarta. Kay patanan, mapalit nimo. Palit kag chicks. Ano, unsay palito nimo? Apan maigsoon ko sa Ginoo, dili gusto ang Ginoo niya, ang Ginoo na higugma nimo. Busa ang Ginoo gusto siya nga mo mature ka spiritually before ka i-bless sa Ginoo. Now, love for Jesus Christ is the only motive that we have. In 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for we know that the grace of the Lord Christ, that though He was rich, yet for your sake that we become poor, that you through His poverty might be rich. Si Kristo nahigugma ka nato. Nahimo siyang pobre. Aron madato ta. In 2 Corinthians chapter 8 verse 3, for their power I bear record, and beyond their power they are willing of themselves. Tungod sa ilang gugma sa Dios, nakahimo sila sa paghatag labaw pa sa ilang makaya. Doon ay mga example na ako, no? May mga tao sa SLB nga nagtrabaho na akong gi-instructionan gid ang akong mga anak. Kung mawala na ko, remember this kini nga mga tao. Because they invested their lives, bisag lisod sila, wag sila mobiya sa SLB. Dapat ang ilang kaayo inyong balusan. Pero doon ay mga tao sa SLB, mga badlungon kayo, bisag asa ibutang, wag yoy maayong trabaho. Unya gusto sila, madato sila. Masuko kung di, magpangayog tabang kung dili matabangan. Grabe, i-post sa Facebook. Mora ba'y unsay gibuhat sa SLB? Wala ra ba'y gibuhat na himong problema? Pero ako silang gingnan, ay inyo lang yapon ng tabangan. Kay madaog tatong testimonyo. Bisa mga badlungon. You know, kung naay tao sa SLB, mingon siya, gamay kang sweldo, makuhaan ko, daghang kang yaw-yaw. Amo nang gimarkahan ka ng mga tawhana. Kanang mga tawhana, mao nang mga tao nga dili mga maayo nga mga trabahante. Pero katong mga tao nga grabe yung trabaho, why kwinta-kwinta sa sweldo? Those people, they are considered faithful. Because they know that SSB, it is a ministry. 91% sa kita gihatag sa church, 10%, 81% sa misyon. Pero nakita to na yung mga tao nga makatrabaho lang. Gusto na nila nga hayahay sila, kaya nakatrabaho na sila. Sige, pa-increase, niya mo trabaho, dili mo ayog trabaho, kawatan. Grabe. Usay maingon sila nga, Pastor, nangawat man si Kuan Pastor. Ingko, ayaw lang nyo dakpa kay tigulang na. Ingnalan ninyo, hoy, nakalimot ka, nadala man na nimo nga, wala ra ba na malista? Pero di kailang kasapnan. Pero problema kayo. Naigsoon ko siyang ako na igisulti ninyo because ingunani nahitabo sa mga Kristohanon usahay. Usahay kita na adire sa buluhaton sa Ginoo pero lahi ang atong tuyo. Ang atong tuyo, tabangan unta ko sa Ginoo. Ginoo di mamasugot sa Ginoo. Nangayo man ko sa Ginoo. Goan niya, wala man gihapon gihatag sa Ginoo.
Ang gusto sa Ginoo, mga lagad ta niya, bisan pagpatyon ta sa Ginoo, sa atong pagpangalagad, ang ngayan tapat yon kay makasasala ta. Amen? Pero gihigugma ta sa Ginoo. Now Christian, what is in your heart today? Gusto ba nimo nga magamit ka sa Ginoo? Ang Ginoo nga bless na nato. Pero ang blessing sa Ginoo nga iyang gihatag nato, mo activate lang na sa imong kinabuhi kung musunod ka. Daghan na kayo, Brother Larry, si Brother Daniel Abaw, uban pa ninyo, mga member there sa church, nga nagsunod mo sa buluhaton sa Ginoo. Nakakita na mo sa blessing sa Ginoo. We heard the testimonies of these people that God blesses them because they are sacrificed so much. They are willing to give. They trust the Lord. God bless them in return. Now, ang pangutana karon nato, are we willing nga muhatag ta sa atong faith promise offering? Now, kinsa, salamat ninyo, kinsa maning muhatag sa atong faith promise offering? Pastor, kinsa maning kanang atong commitment, kinsa may magsulat na mga papara, mga mamara, kitang tanan. Lakip mga bata, o ikaw bata ka, kisay bata diri, taas kamot. Taas kamot ba, mga bata ba? Tindog mo mga bata ba? Tindog mo, tindog. Tindog mo mga bata. Ako nag-ampo ko sa Ginoo nga kaning mga bata, i-bless ni sila sa Ginoo. Amen? Ayaw sa mong lingkod. Nag-ampo ko nga i-bless ni sila sa Ginoo. Nakita akong natay motor, ang atong mga anak, tagaan na sa Ginoo, dili na motor. Kotse na. I'm praying for that, really. That's true. I'm serious about that. Pero kining mga bataa, kung dili na ito ni trainon, muhatag sa og tithes, faith promise offering, dili gini sila panalanginan sa Ginoo. Parents, dapat ikaw mo example sa imong mga anak. Dapat nanin sila sobre kada Domingo. It's not about the amount of money, but it's about their faithfulness. Kung gitagaan ni sila 10 inyong tanaw, naghatag ka og tithes, piso. Ang faith promise, kung musaad sila another 10%, piso sad. Pagka Domingo, kung natagaan sila 50, na sila 5 nga tithes. Na sila faith promise offering nga 5, ilang ihulog sa offering. That's a good start. Right? Pastor, gamay raman ang pastor. Dili lagi na importante ang gamay. Dapat matinud-anon sila. Kay kining mga bata, kung dili ni nato trinon, na doon na sila income, 5 pesos ang 50 ang simana, pilay allowance sa nila. Ikaw, Gig, pilay allowance ni mo ang simana. 50 ka daw. Salamat, Gig. Pa-increase sa imong papa. Thank you, Lincoln mo, Lincoln. So, pilay tayo sa 50. 5. Ang pangutana, nag-tithes ka ni sila? Siya exempted ba kay mga bata? No. You are not exempted. And that's the reason why sometimes God, He did not bless our children because we did not train them. Naghatag ka na sila faith promise offering? Siya, kulang pa man eh. Si GR sa una, tapos GR sa Manila, kadagkuhan siya, nagsimba daw sa ilang pastor, Tokero. Dr. Nable. Now, sa bata pa ni silang amam, maghatag og allowance nila sinsilyo. Ako silang gitrain nga maghatag og 30%. Ilang isulod sa ilang baso. Kada Domingo sila'y magkuha sa ilang offering. Why? Because I want them na i-bless sila sa Ginoo. So kamong mga bata, lakip mo maghatag sa inyong faith promise commitment. Inyong estimaton, 5. Kung maghatag mo 5%, sato pa ang simana ninyo, 5 ka adlaw, 50, na 5, ilan na?
50 po ang tithes. Di ba? Sakto ba? Pastor, kulang naman na ni. Ay, inan yung papa, makulangan naman ni ako apa kay maghatag na kong tithes. Gusto makakapangay, bilis ko sa Ginoo. Di dugangin ni. Kaya mo plate sa plate. Yan ay panahon, Pastor, di na naman ko ka-snack. Na panahon nga di na lang ka mo snack. Sacrifice ni mo sa Ginoo. And God, He will remember you. He will remember during the time nga ting snacks na, o niya, wa ka mukaon, gutom kayo ka, maunay pagtuo, maunay kalipay sa Ginoo. Hinumduman ka sa Ginoo sa panahon nga motuaw ka sa Ginoo. Inka Lord, wala biyagi kumukaon Ginoo og saging. Kay ang akong kwarta, akong gihulog sa faith promise offering. Wow! Do you know, even you're a child, God, He will remember you. Pero kung sige lang ka, mangawat pagkagsinsilyo sa imong mama, wa kay hatag-hatag og offering, ambot lang, wala gyud kay kaugmaon. So, all of us, itatanan, maghatag sa offering. Itatanan, maghatag sa atong tithes. Amen? Itong sulti ni Pastor John nga na nangawat. So ito nangawat og manok. Na ilang membro sa simbahan na wadag manok. So, ito yung giwali ba? Nga ningon siya. Gusto na ko nga kamo nga nagkawat sa manok. Siningalan sa ikaw nawalag manok, ha? Ha? Katong nagkawat sa manok. Kung makabalog, kasi nagkawat sa manok ni Billy. Ayaw mo pag-upiring. Kay dili gusto ang Ginoo ka ng kwarta sa kawatan. Pagka iyang membro, 20 ka buok. Pag sunod Domingo, tanan naghatag og opiring. Kay mahadlok, papasagin lang nga nagkawat sa manok ni Billy. So, ang sa inarako, kamong mga kawatan, ayaw mo paghatag og opiring. Para mo hatag tatanag opiring. Kay kung wala man po inawala noon diri, no? Kita tanan, ha? Kita tanan? Kamu mga Bible student, naghatag mo? Pastor, amang ko'y kwarta. Kada na 50 ninyong allowance, di na kwarta. Wala man na magkuha ng Ginoo. Wala man na ang Ginoo mag-require sa wala ta. Ang i-require sa Ginoo, sa inaan na to. So, karong September 28, morning service. After the service, o before the service, maghatag ta sa atong faith promise commitment form. Brother Jolly, where's Brother Jolly? Now, kani ang atong tithes, right? Kani tithes. Naani diri sa sulod. Naani listahan diri sa imong ngalan. Unya, sulatan yung ngalan, kay amo nang, basig di mo magsulat sa ngalan, kay mahadlok mo, na mahibawaan mo, nga wa ka maghatag sa kato ako ang way ngalan, daghan bitaw mi. So, sulat yung ngalan. Ang Ginoo gani na book of life, isulat ang ngalan. Ha? Sulat niyo yung ngalan, dayon, pila ang inyong tithes. Then, kini siya, mauning faith promise offering. Kato inyong commitment, panalitan, nag-commit mo 100 pesos a week. Mag-ampo ka sa Ginoo, bisag lisod, Lord, I'm willing to sacrifice. I'm willing to give. Pero ang tithes, the 10th part of your income. Amen? Kanang faith promise offering, nara ninyo. Okay? Isulat ninyo diri ang faith promise offering. And then, isulat niyo yung ngalan, pala niyo ihatag, naman na yung mga kuandiha, inyo din ibalik, ihulog ninyo. So mga bata, I want you to obey. I'm praying for you. Sayang akong pag-ampo, di ito bagon sa Ginoo, kung di mo muhatag sa inyong tithes o sa inyong faith promise offering. It is biblical, usay, mag-ampo diri, ako ng koreksyonan. Mingon sila, kanang mag-ampo, Ginoo, panalangini Ginoo, ang naghatag, hasta usad ang wala maghatag, aron sila makahatag. Sayop na, wagi nag-ingong Bible, ihatag ng muhatag, ibala panalanginan sa Ginoo ng wa maghatag. Ang sisulti sa Bible, panalanginan ang naghatag. Kay ang tubagon sa Ginoo, according to His will. Wala man as kabubuton sa Ginoo. Pero salamat ko sa atong mga answers, nakabalo na sila anak. Wala ko'y nakadungog, nga nag-ampo, nga nag-ingon, panalangini sad, hasta ang wala maghatag.
Kay wala na sa Bible. So kung gusto tag panalangin, kita'y muhatag. Kamo mga church staff, mga Bible student, kung dili mo mag-apel o hatag sa tithes, wa mo mag-tithes, wa mo mag-hatag sa faith promise offering, ambot lang unsa nga klase nga ministry ang inyong matukod. Diba? Usahay ra bani ako na silang istraykan, akong ipatawag ang maghatag. Makapangayo kog pasaylo. Pastor, usara to kasimana. Oy, importante gay na nga mahimutang faithful sa Ginoo, di ta mahimong kawatan sa usa ka semana. Kay dili na maayo nga kinaiya. Okay? So, pwede ka mo hatag by percentage of your income. Ako by percentage ko naghatag. No? Ang SLB o ang Loritas are giving 81% sa mission, 10% tithes, that's 91 tanan. O sa akong marketing, naghatag ko og 20% and 10% sa tithes, 30% tanan. Pero ang akong marketing, nag-focus kami og hatag o sometimes more than that, og na ako'y kwarta para sa church and building sa mga missionaries. Okay? Now, depende ra nimo, imo na ampuan. Pwede fixed amount, kamo mga bata, dapat inyo ni ampo, mga ginikanan, we will train them. Amen? We love our children. Kung di nato ni sila matrain, dili ta makaingon yun nga i-bless ni sila sa Ginoo. Doon ay mga Kristohanon sa atong church, they are giving by percentage. Some of them, they are giving 20% of their income. They are simple people. Usay mo pray ko, Lord, panalanginin ni sila kay nako Ginoo. Kay kaning mga tawhana, grabe ang sakripisyo. Hatag sila 20% sa ilang kita plus 10%, 30% tanan. Apa nakita nako ang blessing nila, nidagaya sa ilang kinabuhi. Amen? So next Sunday, si Pastor John ang magwali nato. No? Buntag o hapon. And then pag 28, ako'y magwali. And then, i-ready na to ang atong faith, promise, commitment. And then for the whole year, Kristohanon, salamat kayo ha sa inyong pagsangon. Ang atong church, usas sa mga simbahan sa Pilipinas nga nagpaluyog yun sa paghatag sa pag-support sa mga missionaries sa tibuok kalibutan. Ang atong church, wala ta sa siyudad, nata sa barangay. But this church, to God be the glory, we are giving much to mission. Salamat sa Ginoo, salamat sa inyong kasing-kasing. Kung ako nag-pray, this year, just hold on. If your business is going harder and harder, that's the time. Ipakita nimo sa Ginoo, you are trusting the Lord. Lord, once again, I will going to trust you. O ang Ginoo, I'm sure, mulihok siya sa atong kinabuhi. For example, di kaganahan mo hatag, ayaw lag kasuko. Ayaw lag pag negatibong sulti. Padayon lang kag simba. Kay dili ni pinugos. Amen? Ayaw lang pasagdi. Kung doon na tayo, di brother nga, malain siya ko magwali ko giving. Ako sa giingnan na, wala lang kay labot ana. Para lang na sa uban, padayon lang simba. Kay kaning paghatag, dili ni pinugos. Ang Ginoo di siya malipay. But God, He promised that He loveth a cheerful giver. Maghatag ta, dapat dili ta magmahay. Amen? O makita na to ang gahom sa Ginoo. I'm excited sa atong mga kabataan when we train them to give. I know that someday makita nila ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikan sa mga bata o sa pinakatigulang, no, mga Bible student, church staff, ako, tanan, ako pamilya. Once again, ato ning buhaton for the sake of the gospel. Okay, daghan salamat. Dong, ang